Update muna nga tayo sa mundo ng basketball sa Gilas Pilipinas. Pagpapalakas at pagsasaayos ng Gilas Pilipinas nahahadlangan nga ba? Dahil nga ba ito sa politika? Ngunit bago tayo magpatuloy, pakipindot naman ng like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload. Kung tutuusin ay malayo na ang narating ng ating national team, ang Gilas Pilipinas, pagdating sa larangan ng basketball, at masasabi nating nag-effort talaga ang ating Sports Commission upang maiangat ang ranking ng Pilipinas pagdating sa FIBA, dahil kung ating babalikan sa mga nagdaang taon, ang Pilipinas ay napakalayo ng ranking pagdating sa FIBA, ngunit dahil nga sa napakagandang programa at pagpasok ng SBP ay unti-unting umangat ang ranking ng Pilipinas at sa kasalukuyan ay number 37 tayo sa FIBA World Ranking. Kaya nga lang, hindi talaga maiwasang nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na kapag nagkakaroon ng laban ng Gilas Pilipinas. Ang pangunahing hinaharap ng Gilas Pilipinas yung schedule pagdating sa practice at lalo na yung mga availability ng mga players. Ang isa kasi sa masasabi nating nagiging problema at nagiging conflict pagdating sa practice at sa availability ng mga players, yung kapag nagbabangga ang schedule ng Gilas at yung ongoing na liga ng PBA. Kaya naman nasanay na tayo na yung nagiging practice ng Gilas Pilipinas ay 1 week. Maswerte na kung tumatagal ng 2 weeks. Ayan nga nagiging preparasyon lamang ng Gilas Pilipinas kapag nagkakaroon sila ng laban, at masasabi nating isa yan sa mga humahadlang sa Gilas Pilipinas upang mapaghandaan ng kanilang laban at upang lalo pang lumakas. At bukod pa dyan, yung nasabi nga ni Matthew Wright sa kanyang naging interview, na sinasabi nga dito ni Matthew Wright na nahahaluan kasi ng politika ang Gilas Pilipinas, kaya naman isa rin yun sa humahadlang upang lalong umangat ang Gilas. Still believe to this day like Filipinos are the best Asian basketball players, and I know it might not show all the time, but like we are organically the best, and it frustrates me to see us drop in the standings and lose to teams that we're not supposed to lose to because of politics, right? At mayroon ding mga nagsasabi na kapag hindi ka fit sa sistema ni Coach Tim Cone ay hindi ka rin makakapaglaro sa national team, dahil alam nating lahat ang ini-implement ni Coach Tim Cone ay yung game plan na triangle. Kaya naman kung hindi ka fit sa kanyang sistema ay hindi ka rin makakapasok sa Gilas Pilipinas, dahil mahigpit nga itong si Coach Tim Cone na siya ring head coach ng Barangay Ginebra. Kaya naman daw yung mga Gilas Pilipinas players na dapat daw ay mas deserve sa kasalukuyang pwesto ng Final 12 ay hindi nga nakakapasok dahil hindi nga daw fit sa sistema ni Coach Tim Cone. Kaya naman sayang daw yung mga pagkakataon na magagamit daw sana ang mga players na ito, lalong-lalo na malalakas ang ating makakalaban sa second window dahil nakaabang nga ang New Zealand at Australia. Kaya naman kailangan talaga natin ng mas marami pang mga Gilas players at hindi daw dapat tayo mag-stay lamang sa Final 12 na nakasanayan, dahil kailangan nating mag-experiment ng panibagong lineup at upang malaman kung saan talaga nararapat ang sistema at kung saan babagay ang laro ng Gilas Pilipinas at sino talaga yung makakaroon ng team chemistry kung nag-experiment daw sana si Coach Tim Cone at sumubok pa ng ilang mga Gilas players. At kung kayo naman ang tatanungin, sa tingin nyo nababahira na nga ba ng politika ang ating national team at marami na nga ba ang umahadlang upang umangat ang ating Gilas Pilipinas? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section.